Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Ako po mga kabibig, sinagot na, binanata ni Congressman Joel Chua si Yorme Isko Moreno dahil pinademolish ni Yorme Isko Moreno ang barangay hall. Meron palang totoong plano kung bakit nandoon ang barangay hall mga kabibig. Sinagot din ni Congressman Joel Chua ang purpose ng barangay hall doon. Ano kaya ang kayang feelings ngayon ba na ang mga tao ay parang galit kay Congressman Joel Chua? Sinabi kasi ni Isko Moreno na walang permit itong barangay hall at nasa tawag dito, daanan ng mga estudyante nilagay yung barangay hall. Sobrang laking pera ang nailabas para sa paggawa ng barangay hall pero pinademolish ni Isko Moreno. Nako mga kabibig, heto ang sagot ni Congressman Joel Chua sa pag-demolish ni Isko Moreno sa barangay hall mga kabibig. So ito, kinita yung kabibig ha, ito na. Sa kamakailang panayam, pinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakadawit sa isyu ng ginibang barangay hall ng Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. Hmm. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request sa atin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente lalo na ng mga senior citizen. Oh, para sa kapakanan pala Isko. Ikaw talaga Isko ha, hindi mo na gets ang punto ni Joel Chua para sa kapakanan tapos sa bandang kalye, tapos sa may gilid ng paaralan. Para hindi ko magets yung kapakanan para sa mga senior citizen. Let's continue listening kabibig. So, ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na di ba? Syempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Aniya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nilagyan ng pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Maganda daw ang kabibig. So, tapat ng eskwelahan ang isang barangay hall. Pero it covers some part of the school. Tapos, ang mga estudyante hindi na makadaan doon. Nako, si Joel Chu, paano? Sino ba ang nagplano nito? Ano? Hindi ko magets. I think tama lang si Isko nga na-demolish yung barangay hall na yon because it's what they call parang hindi maganda yung pagkalagay doon. Kung gusto man kayong maglagay ng bagong barangay hall, sana tinanan yung mga ibang barangay hall dyan na pwedeng ma-renovate or palaparan or kung ano ba. Pero wag doon sa eskwelahan. Grabe naman. Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar na available kahit limitado ang espasyo. Dagdag pa ng kongresista, ang layunin ng barangay hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito at bukas siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. Ang barangay hall ay para sa tao.
'Di ba? Binibigyan natin ng maayos. Parang City Hall 'yan eh. Pwede bang ang isang probinsya, ang isang lungsod, wala man lamang tanggapan? Sa huli, nananawagan siya ng pagkakaisa at pag-unawa mula sa mga mamamayan habang inaayos ang mga serbisyo sa barangay. So yun, kabibig, yun ang explanation ni Joel Chua. Pakinggan nyo na para pala sa tao, sabi ni Joel Chua. Kung dumaan sa proseso yan, di sana di kayo nakapagtayo niyan. Dahil una, violation na agad yung lugar na pagtatayuan from Lovely Sarmiento. Kung sa bagay, may point naman si Congressman. Sa Manila kasi may mga barangay, isang street lang barangay na. Kaso mahal pa rin para sa temporary lang na barangay hall. Uy, grabe no? Temporary ng barangay hall pala yun. Kung ganon structure, kaya na yan ng 5 to 10 million. Kaso 19 million talaga. Anyway, maybe iba kasi ang patakbo ng last admin kaysa sa current admin. Para sa last admin, ayos lang magtayo ng structures sa kahit sa sidewalk basta magamit at nagbigay ng serbisyo. Pero sa current na namumuno, hindi ganon ang paniniwala niya at hindi ganon ang gusto niyang makasanayan ng tao sa lugar niya. Iba rin ang vision niyang maging dapat na itsura ng Manila in the future under his watch after ng term niya. Kaya pinatibag niya. And the same time, hindi niya kaalyado ang congressman na yan at ayaw niyang nangingialam si Chua at iba pa sa palakad ng current mayor. Panira daw sa plano. Agoy! Di ba, Kabiping? Paano yan? Ito, nasa talampakan ang utak mo, Chua, sabi ni Jordan David. But di ipaliwanag yung 19 million na structure, 19 million na pala yun, ganun building lang. Naku po. Mali ka po, Congressman. Obstruction yon. Di ba merong ordinance na bawal ang mga nakaabala sa kalsada? Road clearing, sabi na isang netizen. Anong lahat ng proseso? Sinong nagbigay sa ng permit? Sidewalk, tatayuan ng barangay? Bobo ka ba, Chua? From Boss B. Manintim. Dumaan sa proseso? Tama ba ang proseso? Magkano kaya ang kickback sa proyektong ito? Kickback. Walang kickback. Knowing Chua, malinis ang hangarin para sa tagang Manila ang gusto niya. So, panoorin ulit natin mga kabibig, yung kay Isko Moreno ba, kung paano niya ito, tawag ito, ito kasi nangyari. Grabe si Isko. Uy, bilib ako kay Isko Moreno ha, kasi ayaw niyang may makialam sa kanyang distrito. Talagang, kung ano ang hindi maganda sa kanyang distrito, gagawin niyang Kapag ka nakakita, pera ng congressman, pera ng taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa? Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Hala. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong ang kanakakita. Oy. Ingon sabi ni Chua, tamang proseso daw kabibig. Sabi ni Chua, nasa tamang proseso. Ito ha, pakinggan natin sa Chua ha. Nasa tamang proseso ang paglalagay ng barangay hall. Sabi ni Chua yan. Oy, Yorme, sabi ni Chua, nasa tamang proseso. Yorme, ito na. Dumaan man to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituents. So, ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na Di ba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area.
para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo. Oh. Yun ang paliwanag ni Chua Kabibing. Nako. Kung dumaan at nakapasa sa tamang proseso, bakit pinagiba ni Yorme ang barangay hall na pinapagawa? Anong seguridad ng mga estudyante? Di ba seguridad mo para sunod na pagtakbo mo? Kalokohan yan, Kong. Naku, Kong, ba't nanalo ka pa? Kasi binuto nyo. Dapat sa gitna mo sa EDSA nilagay yun, Kong. Astig sana. Talaga, seguridad pala ang habol. Dapat police outpost sana pinatayo mo doon. Aw. Police station lagay mo kung seguridad ang sinasabi mo. Dumaan naman pala sa tamang proseso. Saka napakaganda pala niyan at safe para sa estudyante. Ang tanong, aprobado ba sa proseso? Kung pumasa, demanda mo si Yorme. Tinan natin kung sinong lalabas na bulok. Kung ikaw o si Yorme. Kapal mooks mo Naku po, pag lahat opisyal katulad mo, wala nang sidewalk sa bansa. Ganyan pag nagmamadali gawa kickback. Kailangan gawa ng ombudsman ang trabaho nila. Siguro nung pasok ka sa banga. Naku. Mr. Chihuahua. Show your documents complete and approved by the city engineer and the mayor. Madaldal ka. Ay nako, kawawa ang 3rd District, Manila. Ewan ko sa mga taong ito, bakit ka pa binoto? So yun kabibig, ang mga komento ng ating mga netizen. Normally, baka mga taga Manila nag-comment hinggil dito, di ba? So, may point naman si Chua para sa security ng mga estudyante, para sa mga senior citizen, pero ang malaking tanong, sabi ni Yorme, walang permit, walang building permit. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.